Ang giyera sa gitnang silangan ay malaki ang magiging epekto sa ating mundo. Pagtaas ng presyo ng langis at pagsabay din ng pagtaas ng mga produkto na maapektuhan nito na nanggagaling sa ibang bansa. Ang Iran ay pinakamalaking pinagkukunan ng langis ng ibang bansa sa mundo. Sa China, halos 90% ang kanilang binibiling langis mula sa Iran at ilang porsyento naman ay sa UAE, Syria at Venezuela. Sa Pilipinas, hindi direktahang kumukuha o bumibili ng langis sa Iran. Ngunit sa mga bansa sa Asia ay epektado tayo sa nangyayaring giyera sa Middle East. Noong February 28, 2026 ay nagsagawa ng pag-atake ang Israel at US sa Iran na ang mga target ay ang kanilang nuclear facility at military site nito. Ngunit gumanti ang Iran at nagpakawala ng missile at mga drone na patungong Israel at mga base militar ng US at binomba din ng Iran ang base militar ng US sa mga bansang meron ito. Nantulad na lang sa UAE, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, Jordan at sa Iraq. Dahil sa gulong ito, maraming bansa sa Middle East napilitang magsara ng kanilang paliparan na nagresulta sa pagka-stranded ng libu-libong overseas Filipino worker. Hindi madali sa ating gobyerno para makatulong sa ating mga kababayan na naipit sa giyera. Hindi madaling magpadala ng eroplano dahil bawat eroplano na madetect ng kanilang radar, kalaban man o hindi, ito ay maaaring bombahin o atakihin ng kanilang mga missile. Para sa kalaman ng lahat, ang Strait of Hormuz ay daanan ng mga barko na mayroong kargang mga langis na halos 20% ng mga kalakal na langis ay dito dumadaan. Kaya kung mayroong tensyon na mangyari sa lugar na ito ay maaaring magkaroon ng pagbagal o abala sa paghatid ng mga supply na langis sa mga bansang bumili nito. Sa Asia, tulad ng sa Pilipinas, kung magkakaroon ng pagbagal ng pagdating ng langis, ay maaaring tumaas agad ang pangunahing bilihin. Dahil kapag mahal ang gasolina, ay tataas din ang gastos sa pagbiyahe ng mga pagkain at ang ibang mga produkto. Kaya maaaring magmahal ang mga bilihin sa buong rehiyon. Kaya ang nangyaring giyera ngayon ay walang magandang maidudulot. Maraming buhay ang mawawala at pagkadamay ng maraming mga inosenteng tao. Maraming masisirang ari-arian at pagkaubos ng mga supply sa mga bansa na direktang apektado nito. Ang paglutas ng gulong ito ay hindi lamang sa isang bansa dapat manggaling, na dapat lahat ng mga leader ay magkaroon ng pagkakaisa sa usaping pangkapayapaan, na dapat sundin ng lahat ang bawat mapagkakasunduan. Hindi natin alam kung kailan matatapos ang giyera, ngunit umaasa ang ibang bansa na matapos na ang hidwaan at maghari ang kapayapaan sa ating mundo.